kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ang bahaging ito ng Exodus, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Tayo ay narito pa rin sa ating serye na pinamagatan nating Gospel Story. Exodus, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang ating makikita. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na
Naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Sa pagsisimula pa lamang nung seryeng ito ay nabanggit ko na mahalagang makita natin na merong Diyos na kumikilos, no? Sa bawat pahina o bawat bahagi or kabanata ng ating buhay. Marahil ang iba sa atin ay may panibagong chapter na binubuksan ng Diyos, ano? Sinisimula ng Diyos sa inyong buhay. At mahalaga na sa lahat ng mga pangyayari at mga pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang kaganapan, wag mawawala sa ating paningin na mayroong Diyos na kumikilos. Bagaman hindi masyadong halata siguro dito sa chapter 1 ng Exodus, sa chapter 2 rin, wala tayong makikitang parang direktang sinasabing Diyos nga ang gumagalaw. Pero malinaw ito sa ating pagbubulay-bulay. Hindi po pwedeng mapigilan ang Diyos sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Kung may mga masamang plano, ang iba, ang Diyos pa rin ang mananaig. Dito, ang plano ng Parao o ng hari ng Ehipto, tulad din ng plano ni Satanas na tinawag na murderer from the beginning. No? Malinaw yan na salungat sa plano ng Diyos ang hangarin ng hari. Ang Diyos, ang kanyang layunin, ang kanyang plano ay iligtas ang mga kabilang sa kanya mula sa kamatayan. So nakita natin dito sa verse 4 pa lang, itong kapatid ni Moises, si Miriam, ay nakatanaw dun sa malayo at tinitingnan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Tapos sa verse 5, merong anak na babae ng Parao bumaba sa ilog para maligo. Kasama yung mga female servants niya. Magtataka ka, bakit sa ilog pa maliligo? Ang ganda-ganda ng palasyo nila. Siguro may bathtub pa doon. Well, siguro nga dahil sa tinitingnan nila na sacred, no, yung ilog Nile o Nilo. Or baka trip lang naman niya talaga na maligo sa ilog. Well, ano pa man yung dahilan, ang malinaw dito, definitely God's providence is at work here. No? Yun ang ating sinasabi. Merong pagkilos ng Diyos, yung kanyang providensya sa ating mga buhay, walang aksidente o nagkataon lang. May ginagawa ang Diyos sa puntong ito. At nakita niya yung basket mismo doon sa talahiban, na curious kung ano yun, at inutusan yung alalay niya na kuhanin. At pagbukas niya, nagulat siya. May baby, umiiyak, sabi ng verse 6. Sa physical feature pa lang ng bata, alam niyang anak ito ng Israelita. Now, ang tanong, ano bang dapat nilang gawin? Sabi ng hari, kapag lalaki, itapon sa ilog para malunod, di ba? Sabi nung kanyang kautusan. Pero pusong nanay ang nangibabaw sa anak ng hari. Naawa siya sa baby. Kahit mga unbelievers, no, mapapansin nyo, may pinapakita ang salita ng Diyos. May konsensya rin sila. No? Hindi lahat walang konsensya. Bagamat marami na nga ngayon sa panahon natin, nakalulungkot yung mga nanay na pinapatay yung sarili nilang anak sa pamamagitan ng abortion. O yung iba naman ay ipinanganak nga, pero pinabayaan naman sa paglaki. Ano? At kung aayusin yung mga papeles, ayaw namang mag-cooperate, di ba? Nakakalungkot at nakakainis din kung minsan iisipin natin, ano,
Ngayon, ito namang si Miriam dito sa kwento, naglakas loob na lumapit sa prinsesa ng Egypt. At may suggestion siya, no? Itatawag ko po ba kayo ng isang Hebrea o babaeng Hebreo para mag-alaga ng batang yan para sa inyo? Sabi ng verse 7, ano? Well, siyempre, kailangan talaga may mag-breastfeed dyan, no? For at least a few months. So sabi ng prinsesa, sige, go, no? Sa verse 8. Later on sa story, kung magpapatuloy, mapapansin yung uutusan mismo ng Diyos yung hari, let my people go. Di ba? Ano, matatandaan niyo yan. Pero nagmamatigas o magmamatigas yung hari ng Ehipto. Sasabihin niyang, no, hindi pwede. Pero yung prinsesa, yung anak niya, ang sabi dito, go. No? Well, maganda pa yung nangyayari dito, di ba? At kung mapapansin niyo yung pagkilos ng Diyos, parang favorable, no, sa sitwasyon ng pamilya ni Moses. Kaya nga yung tinawag ni Miriam, tinawag mismo ng kapatid niya, syempre, sino pa mag-aalaga? Di yung nanay niya, di po ba? Sabi ng prinsesa kay Jochebed, bagamat hindi alam ng prinsesa na nanay ni Moses ito kaharap niya, sabi niya, kuhanin mo muna yung bata, pakialagaan para sa akin. Tapos, suswelduhan kita. O ha? Di ba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Nabalik na sa kanya yung sarili niyang anak, aalagaan pa niya ng ilang buwan o ilang taon siguro at may kasamang sweldo pa. Diyan talaga makikita mo kamay ng Diyos, di ba? Ang pabor ng Panginoon. Good deal yan kung tutuusin, no? Nung narinig yan ng nanay ni Moises. Pero syempre, alam niya na sandali lang naman. No? Nung lumaki na, at hindi na alagain yung anak niya, kinuha na siya ng prinsesa at inampon bilang sarili niyang anak. Pinangalanan siyang Moses. Ang ibig sabihin ay iniahon ko siya sa tubig, sabi ng verse 10. Walang kamalay-malay dito yung prinsesa na yung pinangalan niya sa bata ay magbibigay ng pahiwatig sa kanyang destiny. Yung Moises iniahon sa tubig, kung paanong si Moises ay naligtas mula sa kamatayan at naiahon mula sa tubig after 80 years, no? Siya naman ang mangunguna sa pagliligtas sa Israel palabas ng Egypt sa pamamagitan ng pagdaan naman sa dagat. So parang iniahon din sa tubig. Pero siyempre, ang lahat ng ito ay, sabi ko nga, paghahanda ito sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ito yung tinatawag na nga nating contextual reading ng Scripture. Mahalaga na matutunan natin yun. Kaya sinasabi ko, ang title ng ating serie ay Gospel Story para hindi tayo magkamali. Na sa lahat ng mga pangyayaring ito, meron tayong natatanaw na mangyayari sa panahon ng mga Israelita, sa darating na panahon or sa future. Ang parito ng ating Panginoong Hesus, tayo naman bumabalik doon sa nangyari o nakaraan. Nung panahon ng Panginoong Hesus, akala ng mga Hudyo nung panahong yon ay paglaya sa kapangyarihan ng mga Romano ang kailangan nila. Parang katulad din natin ngayon, di ba? Parang iniisip natin ang gulo-gulo ng ating bayan, di nagkakasundo, di nagkakaisa. Ang iba iniisip, palitan na, magbago na ng pamamahala. Ganon din ang mga Hudyo. Gusto nila lumaya na sila sa kapangyarihan ng Romano na umaalipin sa kanila noong panahon na ipinanganak si Jesus. Pero ang malinaw na ginagawa ng Diyos ay ito. Ang kailangan nila ay ang pagdating ng isang tagapagligtas. Ipinanganak si Jesus, ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng Birheng si Maria. Pinangalanan siyang Jesus. Bakit? Kasi sabi ng Matthew 1:21, for He will save His people from their sins. Kaya sa totoo lang, ang kailangan talaga natin ay si Jesus. Di po ba? Hindi pagbabago ng gobyerno, hindi yung pagpapalit ng kung ano-ano sa buhay natin, hindi yung kung ano-ano yung nakikita nating mga hindi magagandang nangyayari. Gusto natin sa isang iglap ayusin ng Diyos. Hindi ganun. Si Jesus ang kailangan. Ang hari nung panahon niya si Herodes, alam naman natin yung kanyang naging kautusan. Pinapatay niya yung mga batang lalaki na 2 years old and below, no, sa Bethlehem. Halos kapareho din ng nangyari sa panahon ni Moses, di ba? Sabi ko nga,
talagang ipinapakita na yung future, no, sa kwentong ito sa Exodus. Nung panahon ni Jesus, naku, imaginin mo yung tindi ng iyakan. Siguro hindi lang iyak na mahina, humahagulgol talaga yung mga magulang, no, sa pagmassacre doon sa mga bata sa Bethlehem. Malaking ingay yan, no? Talagang malungkot, nagtatangis. Biro mo, below 2 years old. Kung sa panahon natin yun, may nangyari na bang ganun ngayon? Wala pa naman tayong nabalitaan, di ba? Pero nakakaano yan. Talaga namang magkahalong kapigatian, no? Talagang siguro ay galit, di ba? Na mararamdaman mo. Akalain mo anong kinalaman ng mga 2 taong gulang ng mga bata pa ba? Pero yun ang kanyang paraan, yun ang plano niya para pigilan ang Diyos, no? Sa layunin niyang si Jesus ay ipagkaloob nga sa atin. Ang malinaw ay iniligtas ng Diyos si Jesus dahil sinabi nga ng Diyos kay Jose na dalhin muna siya sa Egypt, yung kanyang mag-ina. Makikita niyo yung kwentong yan sa Matthew chapter 2 verses 13 to 18. Ang malinaw po dito, hindi pa panahon na hahayaan ng Diyos na mamatay ang tagapagligtas na itinakda niya para sa kanyang bayan. Meron din namang takdang panahon talaga para sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At yan ang isang bagay na maging malinaw sa atin sa buhay ng bawat isa. Merong Diyos na gumagalaw, marunong siya sa lahat, at alam niya kung ano ang timing. No? Yun yung mahalagang maintindihan natin. May timing ang Diyos. Kung paano ka kikilos sa kanyang layunin. Dinadala ka ng Diyos dyan. Pero tandaan mo, merong paghahanda na ginagawa ang Panginoon. Sa buhay natin, ano man ang problemang pinagdadaanan natin ngayon, wag tayong magtaka dahil sa kabila ng lahat ng yan, may magandang layunin ng Diyos. Marahil di mo pa nakikita ngayon, pero naniniwala ako, tapat ang Diyos. Gagawin niya kung ano ang kanyang plano, ano ang kanyang layunin sa ating buhay sa pamamagitan ni Jesus. Tandaan mo, ang pinakahigit nating kailangan sa buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Siya lamang ang mag-aayos ng ating buhay. Siya lamang ang mag-aayos ng ating pamilya. Siya lang ang mag-aayos ng ating komunidad at yes, ng ating syudad at ng ating bansa at buong mundo. Siya ang kailangan ng lahat ng tao. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Emman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami
ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan ngayong umaga at patuloy kaming nagpapasalamat dahil malinaw sa iyong salita na ikaw ay Diyos. May kontrol sa lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Meron kang magandang layunin na nais mong gawin sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesus. Wala kaming ibang kakailanganin, Panginoon. Sa mundong ito, sa bansang Pilipinas, sa kalagayang pang-ekonomiya nito at sa nagiging kondisyon ng aming pamahalaan o kalagayan nito sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga plano mula sa aming pinuno, sa aming presidente, hanggang sa mga maliliit na opisyal ng barangay, lahat po ay nangangailangan sa iyo, Panginoon. Maghari ka po nawa sa aming bansa. Yan po ang aming patuloy na panalangin at makilala si Jesus ng bawat isang individual sa bansang ito at magkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Alam naming sa lahat ng ito, ikaw ay nag-alay ng iyong buhay upang bayaran yung parusang dapat kami ang tumanggap. At nawa ay maging malinaw po ito, marami pang mga gawain ang maghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesus. Gamitin niyo po ang aming broadcast ng FEBC Philippines sa lahat ng kanyang himpilan sa buong Pilipinas. Dalangin namin patuloy mo kaming sasamahan, gagabayan at buong tapang naming maibahagi ang mensahe ng iyong mga salita. Pagpapala para sa aming mga tagapakinig, lalo na dun sa mga may sakit, dalangin ko ang kanilang mabilis na recovery. Si Ate Nona Belen, nilalapit ko po siya sa inyo sa mga oras na ito. Si Ate Gloria de la Cruz, kasama ng kanyang mga anak, si Gary, si Gilbert, si Gladys at si Gail, at maging si Grace, bigyan mo ng lakas sa patuloy ng pag-aalaga kay Ate Gloria. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na pwedeng pagkatiwalaan sa kanilang kalagayan. Nilalapit ko rin sa iyo sa oras na ito si Merari Lay sa kanyang PCOS. Kasama na rin si Paul Daniel sa kanyang exam. Bigyan mo ng wisdom. Kagalingan din para kay Mark Joshua sa kanyang sciatica. Guidance, protection sa kanilang trabaho. Panginoon, ikaw ang Diyos na mararanasan. Katagpuin mo si Glenda sa kanya pong scoliosis, sa thyroid. And si Jerry at si Mercy, gabay mo po sa kanilang buhay, pagpapala sa kanilang tindahan. At si Theodora Villanueva. Salamat sa pamilyang Espiritu, kay Kuya Boy at kay Ate Feli. Pangangalaga niyo po sa kanila, ipatuloy nilang maranasan. Kasama na rin si Kuya Ador. Ngayong umaga, nilalapit ko sa iyo kanyang pilay na nararamdaman. Hipuin niyo po siya mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Panginoon, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus.
magkaroon ng lubusang kagalingan at maging pagpapala sa kanyang mga anak, Panginoon, sa malapitan family. Salamat po. Maging, Panginoon, sa kalagayan ni Miriam sa kanyang breast cancer stage 4. Lord, nothing is impossible. Ikaw pa rin ang aming great healer. Sa pangalan ni Jesus, dalangin kong tanggapin niyang kagalingan, iyong ipinagkaloob at pinansyal na probisyon sa kanilang pangangailangan. Maging kay Pastora Cristina, tinataas ko siya sa iyong biyaya, Panginoon. Dalangin kong mapagtagumpayan niya ang kanyang kalagayan ngayon at nawa po maging negatibo sa cancer yung resulta ng kanilang biopsy examination. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan sa lahat ng oras. Maging kay Nanay Vicenta, sa kanya pong kalagayan, nananakit yung kanyang paa. Dalangin kong kagalingan sa kanyang sugat na pinagdadaanan ngayon. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa kanya, maging sa spiritual nilang buhay, sa Tolentino family. Lord, maranasan po nila ang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Alam namin sa lahat ng pagkakataong katulad nito ay kumikilos ka, maging sa kalagayan Adriano family, kay Rosita Par, kay Daphne Luis, Ignacio, kay Medingliana Milasaure, Melo Macadagum on family, Lord Sibila Saure, Marialen Camantigue. Nilalapit ko sa iyo bawat isa, Panginoon, maging si Agnes Bonyog, kasama ang buong pamilya, si Nanay Isabel Hugilon, kasama ang kanyang mga anak, pagpapala mo'y kanilang tanggapin. Ang pamangkin niyang si Grace Lopez Cantor, patuloy mo siyang bibigyan ng tagumpay, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay. Salamat po sa lahat ng ito, Ama, pinupuri ka namin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay